Ayan, na-order siya. Gandang araw sa inyo. Ito yung ano natin, yung ginawa nating kalan na pwede siya sa oil, pwede rin sa kahoy. Yan yung apoy niya, medyo mapula siya. Kung tinatanong mo kung nakapagpapaitim ba na to ng puwet ng kaldero, i-testing natin siya sa malinis na ito kasing takore ko sadyang maitim na yan, kaya baka sabihin mo ay nakapagpapaitim ng puwet ng kaldero kasi nga yung apoy niya yan pula. Kaya papakita ko sa iyo, testing natin siya sa malinis. Yan, kung maiitim siya, testing natin. Ayan, siguro ibabad natin siya dyan ng medyo matagal, kalahating minuto. Titignan natin kung mangingitim yung niya, yung ilalim. Kaya kung nakikita mo yung pinaka chamber natin dyan, yan, yung case ng yung balot ng sa rep, yung pinaka motor niya, dun yan sa may-ari nito ang nagpagawa sa atin. Ayan daw ang gamitin, kaya yan yung ginamit ko dyan. Ayan yung pinaka chamber niya. Halos ganun pa rin naman to sa disenyo ng kalan natin. Yan, may tangke pa rin siya, meron pa rin blower, tsaka meron siyang yung lagayan ng daluyan ng langis. Yan, titignan natin kung maitim na ba to. Yan, halos wala namang naging ganun pa rin naman siya. Meron dang konting mantsa, ewan ko kung mantsa na talaga yan, pero hindi naman siya nakapagpapaitim. Yan, na-testing natin siya sa malinis na ang mga kahoy na ito ginamit ko mga tipak-tipak na palot China. Yan, dinalaglag ko lang siya dyan. Yan. Ganyan talaga yung pinaka-apoy niyan, pula. Kahit anong gamitin mong langis, gamitin mo dyan yung mantika o kaya yung gamit na used oil, ang pinaka-apoy talaga niya is pula kasi meron siyang halong kahoy. Tsaka ang napansin ko dito, medyo mahinahon lang siya, hindi siya yung masyadong maingay. Kagaya niyan, malakas yung apoy niya pero yung niya hindi masyadong maingay, tulad ng ibang mga chamber na ginagawa natin. At sample ito. Yan, pag tinitesting natin to sa oil lang, medyo maingay siya. Ito sa oil, pwede sa oil, pwede rin sa kahoy, pwede silang magsabay. Kung halimbawa available sa iyo is kahoy, kahoy lang gamitin mo. Kung available sa iyo langis, pwede rin yun lang gamitin mo. Pwede rin sabay na rin. Kung halimbawa hindi mo siya malagyan ng
kahoy dahil nga may nakasalang, yun, pwede mo siyang lagyan sa oil para tuloy-tuloy po rin yung pag-apoy niya. Yan, kung may nagtatanong na paano yung mga nasunog na kahoy, yung abo, sa doon naman, sa mga nasusunog, yung mga naiipon dyan sa loob niyan, chamber, ano naman siya, nagiging pulbos na siya, talagang abong-abo na. Kaya siguro mga 1 week na gamitin mo to, pwede mo na siyang linisan. Ito namang unit natin ito na ginawa natin. Itong pinaka chamber na to na buo, ito, di ba clash yan dito sa frame. Yan, may mga bolt lang yan dyan. Madali lang siyang tanggalin. Yan, di ko nga tinornilyo yan eh. Kaya nagagalaw siya. Pwede siyang tanggalin, madali lang naman siyang buhatin. Paklasin dyan, tapos itataktak mo lang. Tapos yung pinakagitna, yung center nozzle, yung linalabasan ng hangin doon sa gitna na yun, natatanggal din yun. Kaya pwede rin yung malinis. At isa pa, itong tangke niya, natatanggal din. Kung sakaling ayaw mong baklasin yun, ito na lang baklasin mo, pwede mo na siyang itaob. Ito rin, natatanggal siyang pinakaano niya. Tsaka maganda siya, mas mabilis siyang makaluto. Yung init niya, iba sa karaniwan natin ginagamit nating use oil lang. Oo, malakas nga rin yun, pero ito, iba yung lakas ng apoy niya pag nagsama yung kahoy tsaka yung langis. Yan, nakapagpakulo na tayo ng mainit na tubig. Yan, titignan natin yung loob niyan kung ano yung tsura. Yan, ganyan siya, yung tsura niyan. Hindi ko masyadong malapit kasi mainit. Maglalagay ka lang ng mga kahoy na ganito, o kaya mga sanga, kung anong available sa yung kahoy, yan, pwede mong gamitin dyan. Tapos itong pinaka ito pinaka sombrero niya, natatanggal din siya. Kaya kahit hindi mo na nga baklasin to, madali mo na siyang malilinis kasi malaki naman yung pinaka niya, pinaka chamber niya. Siguro sa mga susunod na gawa natin, kung halimbawa may mag-order ng ganito sa akin, medyo i-upgrade lang natin to, dadagdagan natin ng mga kailangan kasi isang unit ko lang itong ginawa ko. Pinano lang sa akin to kung kaya ko lang gawin, kaya nagawa naman natin. Kaya kung makikita mo, mga natitira na lang doon, yan, ganyan siya hanggang sa mamatay na lang yung pinaka-apoy niya. Siyempre hindi ka na supply ng langis dito, hindi ka na rin naglalagay ng kahoy, yan, kusa na siyang mamamatay. Tapos yung ganyang apoy niya pwede mong gamitin sa pag-iin-in ng mga sinaing, yung ganyang lakas niya. Depende yan sa kahoy na gagamitin mo. Ito kasi medyo mabilis siyang mabilis siyang mag-apoy, pero mabilis din siyang, kumbaga, mabilis siyang masunog. Magkakarga ka na magkakarga. Depende sa kahoy na ilalagay mo. Siguro kung solid yun, maapoy lang talaga siya sa loob, matagal yung niya, yung pag-apoy niya. Ayun lang, pinaliwanag ko lang tong bago nating ginawang calandius oil na pwede sa oil, pwede rin sa kahoy. Depende kung anong available sa iyo.
Order lang naman sa atin to, pero kung may mag-order sa ating iba, pwede ko namang gawin. Makipag ano lang kayo sa akin, PM nyo lang ako kung gusto nyo ng ganitong unit o iba na design, o kaya naman ibang kalan na pwede nating magawa. Yan, PM nyo lang ako. Ayun lang naman, ipinaliwanag ko lang naman tong bago nating kalan, kung ano yung pinagkaiba niya sa used oil tsaka sa used oil kalan na ginagawa natin madalas. Pero malamang baka gumawa na ako nito ng iba pa, kasi may mga kumukontak na sa akin na tungkol dito. Pero ngayon i-upload natin to, testing natin kung papatok pa siya tulad ng sa used oil kalan na ginagawa natin. Ayun lang, salamat sa panonood mo. Ayan, salamat, bye bye. Tapos na natin siya i-testing. Pinaklas natin, nilinisan natin tong pinaka chamber nya. Ayan, ganun lang kasimple linisan, dahil titanggal naman ito dito sa pinaka frame natin. Ito yung itsura ng frame natin. Ayan, meron lang siyang tornilyo dito, 4 para dito sa chamber natin. Tapos itong daluyan niya ng langis, ayan, ditanggal naman siya dito. Kaya itong buo na to, mababaklas natin dyan. Ito ring center nozzle na to, dibaklas din siya. Ayan, kung sakaling gagawa ka rin ng sarili mong gantong kalan, ayan, pag-aaralan mo na yung pinaka-design niya na pwede mong gawin. Ito yung mga pyesa niyan, ito yung pinaka sombrero niyan. Ang sukat pala nito nating pinaka chamber na ginamit natin, itong cover ng motor ng ng rep. Yan ang pinaka sukat niya. Medyo malaki siya, medyo malaki yung space niya, kaya pwede mo siya makarga ng kahoy. Yan, mga maliliit lang pwede mo ilagay dyan. Yan, yung kaninang pag testing natin, halos yan naglagay lang ako ng 2 ganyan. Tapos itong mga maliliit, siguro mga 5 piraso nalagay ko dyan. Tapos yun, napagpainit na tayo ng tubig sa ganyang karaming kahoy, kasi pag umapoy na siya mainit talaga. Kaya okay na okay ito sa mga matagalang paglalaga, tulad ng mga nagpapares o lugaw o ano pa mang niluluto ng pangmatagalan. Mabilis siyang makapagpakulo. Yung halong kahoy tsaka used oil ang gamit. Yun lang naman, pinakita ko lang tong kung paano natin binaklas, kung paano siya linisan. Yan, malinis na siya, wala na siyang mga abo. Tsaka yung nakuha nating abo dito, kapiraso lang, dito lang. Yan, kaya kung maganda, kung magagawa ka rin ng ganito, yung makapal na chamber ang gamitin mo, kasi yung init ng apoy niya iba doon sa kadalasan nating ginagawa na used oil kalan. Okay, yun lang, pinaliwanag ko lang to at para magkaroon ka rin ng idea. Okay na, salamat.